Hello! Kumusta po kayo? Happy Monday! Ako po muli ang inyong lingkod na si Miss Maria at hindi na po natin patatagalin pa. Simulan na natin. Guillermo POV. Manang, nasa ng kambal? Bakit wala pa sila? Seryosong tanong niya sa kasambahay na kasalukuyang inaayos sa mga pagkain na sa ibabaw ng dining table. Oras na ng hapunan at hindi ko alam kung anong problema at kung bakit hindi pa bumababa ang kambal. Kapag mga ganitong oras, palagi ang mga yun nauuna dito sa dining area. Sir, sinusundo na po sila ni Pilar para sabihin sa kanila nakakain na. Ani naman ni Manang sa akin, hindi na rin naman ako umimik pa. Napatitig ako sa aking cellphone na bigla yung umilaw. Ibig sabihin may pumasok na bagong mensahe. Dali-dali kong dinampot yun at binasa ko ang mensaheng kakapasok lang. Galing yun sa fiancé kong si Kim at ipinapaalala nito sa akin ang oras ng pagsusukat ng gown bukas. Sa totoo lang, wala na akong balak pang samahan ito sa mga ganitong klaseng bagay. Maraming oras kasi ang nasasayang sa akin at isa pa, kailangan ko maging hands-on sa kambal lalo na at nitong mga nakaraang mga taon napapansin ko ang pagbabago ng ugaling tong si Gabriel. Habang lumalaki kasi ito, napapansin ko ang pagiging barumbado nito. Bully at palagi na lang itong napapaaway sa school. Kung titignan para lamang silang mga normal na bata, mukhang mga mababait at masunurin. Pero sa likod nun, nagsusumigaw ang katotohanan kung gaano katigas ang mga ulo nila. Sir, sorry po pero galing na po ako sa kwarto ng kambal at sinabi po nila na hindi sila kakain. Naputol ako sa malalim kong pangmuni-muni nang dumating si Pilar. Siya itong inutusan ni Manang na puntahan ng kambal sa kwarto para sabihin na naghihintay ako at kakain na. Ano? Bakit daw? Kunot nung ukong tanong, ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi sasabay sa pagkain ng kambal ng dinner. Sa buong araw, sa gabi lang kami nagsasabay sa pagkain at gusto ko yung i-maintain hanggang sa maging adult sila. Ito lang din kasi ang time na magkakabanding kaming mag-ama. Umiiyak po si Via Marie sa kwarto niya habang si Gabriel naman po nahuli ko na may hawak na sigarilyo. Sagot naman ni Pilar sa akin. Kaagad na lalaki ang mga mata ko pagkagulat. Sigarilyo? Shit! Ilang taon pa lang ba si Gabriel at nag-uumpisa ng magbisyo? 9 na taong gulang pa lang ito at naririnig ko ng ganitong mga bagay? Walang kahit na isang salitang namutawi sa bibig ko na mabilis akong napatayo. Hindi pwede to. Hindi ako papayag na sa batang edad sisirain na kaagad ni Gabriel ang buhay nito. Mabilis ang hakbang na umakyat ako sa second floor ng bahay at diretso ko sa kwarto ng kambal. Nadatan ko si Via Marie nakaupo sa kama nito. Umiiyak habang si Gabriel naman nakaupo sa harap ng computer. Halatang naglalaro na naman ito ng online games. Anong problema? Oras na ng pagkain tapos nandito pa kayo. Malakas ang boses sa tanong ko. Hindi ko mapigilan ang maikoy yung mga aking kamao nang mapansin ko na wala man lang ni isa sa kanila ang tumingin sa akin na para bang wala silang narinig. Ganong halos dumagundong ng boses ko sa buong kabayan. Gabriel, what are you doing? Via, what's the problem? Bakit ka umiiyak? Muling tanong ko, nagangat naman ng tingin si Via Marie. Direkta na tumitig sa akin at halatang namumugto nitong mga mata. I miss her. I really miss mommy. Humihikbi nitong bigkas. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Ilang segundo din ako napatanga bago ako nakapagsalita. Via, alam mo naman sigurong sitwasyon namin ng mommy mo, hindi ba? Seryosong tanong ko dito. Why? Sabi mo sa amin nun, mamamasya lang tayo tapos hindi na tayo bumalik. And now magpapakasal na po kayo ni Tita Kim. Lumuluhan itong tanong sa akin. Wala sa sariling napahilamos ako sa sarili kong mukha. Napatitig ako kay Gabriel na para bang wala itong pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Nakatutok lang ang mga mata nito sa monitor ng computer habang abala ang dalawa nitong mga kamay sa kakapindot sa keyboard. Kanina, nang makita ko si mommy, doon ko naisip na hindi niya na din siguro ako mahal. Kasi po nung yayain ko siyang sumama sa atin, ayaw niya na. Daddy, talaga bang hindi kami love ni mommy? Talaga po bang ayaw niya sa amin or baka naman nagagalit siya? Kasi po hindi na namin siya binalikan noon. Lumuluhan itong tanong sa akin. Hindi naman ako nakainig. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko kay Via. Kapag mga ganitong topic, alam ko sa sarili kong naduduwag ako.
Daddy, gusto ko po ulit makasama si Mommy. Kanina habang kausap ko siya, nakita ko na naluha siya. Siguro, love niya naman talaga kami eh. Naawa po ko kay Mommy kasi baka habang wala kami, umiiyak din siya kagaya ko. Muling wikang sambit ni Via. Ang makitang umiiyak at nahihirapan ito, ngayon ay parang isang matalim na bagay na mas lalong dumudurog sa puso ko. Kung may gamot lang para makalimutan nila ng tuluyan si Victoria, ginawa ko na sana para sa katahimikan naming lahat. Okay naman si Tita Kim, hindi ba? Mabait naman siya sa inyo, Via. Kapag maikasal na kami ng tita mo, pwede mo na rin siyang tawaging mommy at makakasama niyo na din siya dito sa bahay natin. Seryosong sabit ko. Umaasa ako na sana maintindihan ng mga to ang sitwasyon. No! Hindi pwede! At kahit kailan hindi mo siya pwedeng ipalit sa totoong mommy namin, Daddy! Sabatin naman ni Gabriel. At pagkatapos sabihin ng katagang yon, padabagtong tumayo at walang sabi-sabing naglakad palabas ng silid. Naikuyom ko na lang ang aking kamao na nasundan ko na lang ito ng tingin. Oo, malaking bulas si Gabriel. Pero sa edad nitong 9 gulang, napakabata pa nito para makita ko nung nagre-rebelto to ngayon sa akin. Gabriel! Gabriel Ace! Hindi pa ako tapos sa'yo. Bumalik ka dito! Sigaw ko kay Gabriel nang tuluyan na itong nakalabas ng kwarto. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinuway ako ng anak ko. Nakarinig ako ng salita na taliwas sa gusto kong mangyari. Naging masunodin naman itong bata noon pa. Pero simula nung nakitang muli nito si Victoria kahapon sa mall, alam ko na may nagbago sa ugali ng anak ko. Dad, totoo po ang sinabi ni Gabriel. Tita Kim is nice po pero hindi po namin siya mommy. For us, she's just a friend. Dad, I want mommy. Gusto ko na po siyang makasama ulit. Miss na miss ko na po siya. Akmang susundan ko na sana si Gabriel nang biglang nagsalita si Via. Natigilan naman ako at napatitig sa luha ang mukha nito. Halatang matagal na oras na itong umiiyak, magaang mga mata at namumula ng mga pisngi nito. Ang mahaba nitong buhok ay gulo-gulo na. Your mom doesn't like us anymore. Seryosang wika ako. Mariin ko pang naipikit ang aking mga mata at muling sumagi sa balintataw kong malungkot na mukha ni Victoria sa isipan ko. Nung iniwan ko si Victoria noon sa bahay namin dito sa Manila, aware ako na ilang buwan din itong hinintay ang pagbabalik ko. Namin na mga bata, pero wala eh. Gusto ko na kasi itong pakawalan. Masyado nang malaki ang pagkakamali na nagawa ko dito at dumating na sa punto na gusto ko na lang itong bitawan para sa sarili naming katahimikan. Ibinalik ko ulit ang Hacienda Robles dito para mabawas-bawasan ang tawag ng konsensya at deserve din naman yun ni Victoria. Habang nasa Italy kami ng mga bata, ilang beses ako nakatanggap ng tawag mula kay attorney. Palagi nitong sinasabi na hinahanap daw kami ni Victoria. May mga araw na hindi daw ito kumakain at tulala lang na nakatitig sa gate. Talagang hinihintay daw nito ang pagbabalik namin. Kaya lang, naging matigas na ako. Nahiya na din ako na balikan ito dahil sa sobrang dami na nangyari at sa hindi na din mabilang na kasalanan na nagawa ko dito noon. Sobra na din ang sakit ang nangyari sa pagitan naming dalawa. Hindi na magiging healthy ang pagsasama namin, lalo na't alam kong hindi ganun kabilis kalimutan ang mga nangyari sa nakaraan. Mahal na mahal ko si Victoria. Wala namang nagbago dun eh. May mga gabi din naman na gusto kong questionin ng sarili ko kung tama bang naging desisyon ko at sa tuwing nakikita ko malungkot ang mga kambal, mas lalo kong inuusig ng sarili kong konsensya. Nang makita ko ulit kahapon si Victoria, doon ko tuluyang na-realize na sobrang nagkamali talaga ako. Kaya nga hanggang ngayon, never na ako umapak pa sa bahay kung saan ko to tinira 3 years ago. Feeling ko kasi hindi ako makakahinga, lalo na't maraming alaala ng masasaya at malulungkot ang naiwan doon. Natakot na akong sumugal ulit. Na-realize kong iniwan ko tong nagdurusa tapos babalik ako na parang wala lang. Nakita ko din kahapon na parang naka-move on na rin naman si Victoria. Hindi na din ito pinagpipilitan ang sarili sa kambal na para bang tuluyan na din kami nitong kinalimutan. But we can talk to her, right? Let's apologize and then mommy will be okay again, just like before. Muling wika ni Marie. Lalo naman ako nakaramdam ng lungkot. Ang akala siguro ng mga anak ko ay ganun lang kasimple. Ang problema, ang hindi nila alam ay may sobra pa doon at ngayon at alam kong hindi ganun kadaling gawin ang sinasabi nitong si Via.
Kung hindi po muling bumalik si mommy sa atin, hindi na po ako papasok ng school. Ayaw ko na po mag-aral, Dad. Muling wika ni Via. Napatitig ako sa luhaan na naman itong mga mata at pilit akong ngumiti dito. Hindi na kami pwede, Via. Mommy has her own life. And you probably saw yesterday that she looked happy, right? Seryosong wika ako. No, nakita ko po kahapong naluha si mommy, daddy. Malungkot din po si mommy. Sagot din naman ito sa akin. Mariin ko namang naipikit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung paano ko papaliwanagan ng mga anak ko sa sitwasyon na to. Habang lumalaki sila, alam ko nagiging complicated din ang lahat-lahat. At nag-aalala ko na baka mas lalo lang silang magrebelde sa akin, lalo na't hindi ko naibigay ang gusto nila. Yun ang makasama ulit si Victoria. Life is so unfair. Ako ang nagpalaki sa mga anak ko. Lahat ng bagay dito sa mundo na gusto nila, binigay ko, pero hindi pa rin pala sapat yun. Naghahanap pa rin sila ng kalinga ng isang tunay na ina. Sir, pasensya na po kayo si Storbo pero si Gabriel po, sir. Si Gabriel po. Wala sa sariling napalingon ako sa pintuan nang marinig ko ang tarantang boses ni Manang. Kunot noo ko itong tinignan. What? Bakit? Ano nangyari kay Gabriel? Seryosong tanong ko dito. Nagpumilit po siyang lumabas ng gate at nabangga po siya ng sasakyan. Naluhang wika ni Manang na labis ko ikinagulat. Mariin ko na ikuyamang kamao ko at halos patakbo ko lumabas sa silid ni Vea Marie. Diretso ako sa labas ng bahay. Patakbong lumabas ng gate kung saan nadatan ko si Gabriel na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Binabantayan to ng mga gwardya, pati na rin ng mga taong alam kong mga kapitbahay lang din namin sa exclusive subdivision kung saan kami nakatira. Sir, nakatawag na po kami ng ambulansya at parating na raw po. Gabriel! Nag-aalalang paulit-ulit kong sambit sa pangalan ng anak ko. Mabilis ko itong dinaluhan at kaagad na sinuri ang pinsala nito. Sa loob ng pribadong ospital, naluluha ko pinagmasdan ng nakakaawang sitwasyon ni Gabriel. May fractured ang kaliwang braso nito at kaliwang binti. Mabuti na lang talaga at dumating kaagad kaninang ambulansya at nadala kaagad ito ng ospital. Nasa maayos ang kalagayan si Gabriel pero posibleng magbibilang ng ilang buwan bago ito gumaling. At ang trauma, dulot ng aksidente, alam kong malaki ang magiging epekto noon para sa mental health ng bata. Hindi ako makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Sa sobrang galit ko kanina, nabugbog ko pang driver na nasabing sasakyan. Alam kong hindi lang ang driver ng sasakyan na nakasagasa sa anak ko dapat ibunton ang sisi kundi pati na rin sa akin. Kung sinundan ko lang sana ito kanina, sana hindi naganap ang aksidente. Gamit ang nanginginig kong kamay, buong pagmamahal na hinaplos ko ang buhok ni Gabriel. Hindi ko alam kung kaya ko bang patawarin ang sarili ko kung sakali na may masamang mangyari dito. Babe, ano nangyari? Kumusta siya? Nakatutok ang paningin ko kay Gabriel at hindi ko malang napansin ang pagbukas ng pintuan ng private room. Alam ko ang fiancé kong si Kim ang dumating. Bakit siya nasagasaan? Paano nakalabas siya ng gate? Muling tanong ni Kim. Naramdaman kong pagdampi ng palad dito sa magkabilaan kong balikat at pumisil-pisil yon. Kaagad ko rin namang hinawakan ng kamay nito at seryoso itong hinarap. I think kailangan ko ng dagdagan ng oras sa mga anak ko. Lumalaki na sila at kailangan ko silang tutukan. Seryosong wika ko dito kay Kim. Of course, naiintindihan ko naman yun eh. Don't worry, once na ikasal na tayo, tayong dalawa na ang mag-aalaga sa kanila. Alam mo naman na mahal ko rin ng kambal, hindi ba? Nakangiti din itong sagot sa akin. Kahit papaano, kaagad din ako nakahinga ng maluwag sa sinabi nitong si Kim. Oo, alam ko naman yun eh. Malapit talaga to sa mga anak ko noon pa man. Inalagaan nito ang kambal at inispoil pa nga minsan. Siguro kapag maikasal na kami nitong si Kim at magsasama na kami sa isang bubong, baka tuluyan na rin tong ituring bilang tunay na ina ng kambal. Siya nga pala babe. Kaya pala duman ako dito kasi gusto kong ipaalala sa'yo ang schedule ng pagsusukat ko ng gown bukas. Dapat kasama kita. Lalo na't may mga showbiz reporters na mag-interview sa atin. Parang ambush interview para alam ng mga fans kung kaganapan sa ating nalalapit na kasal. Nakangiting wika nito sa akin. Wala sa sarili na pabitaw naman ako sa pagkakahawak sa kamay nito. Seryoso ko tong tinitigan bago nagsalita. Bukas na ba yun? Hindi ba pwedeng hindi na muna ako sasama? Napansin ko na biglang nagbagong timpla ng mukha nito. Bigla itong napasimangot at napaatras ng ilang hakbang palayo sa akin. Guillermo naman eh.
Alam mo naman na mahalaga sa akin ang pagsusukat ng gown. At saka, ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga fans ko kapag malaman nila na mag-isa lang ako na pumunta doon. Baka isipin nila na ako lang ang excited sa kasal na to. Yamot itong wika. Look, I'm sorry. Alam ko na nag-promise na ako sa'yo. Nasasamahan kita pero hindi ko kasi maiwan si Gabriel. Alam mo naman kung anong sitwasyon ng bata, hindi ba? Na-aksidente siya at ang presensya ko higit niyang kailangan. Seryosong sagot ko din dito. Pero Guillermo, sandali lang naman yun eh. I think half day lang yun or wala pa nga. Regarding naman sa magbabantay kay Gabriel, marami naman kayong mga kasambahay na gagawa nun. At saka hanggang ngayon, may mga yaya pa rin yung mga anak mo. Hindi naman siguro required na 24 oras nasa tabi ka nila. Paano naman ako? Halata ang tampo sa boses na wika nito. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. Hindi ako nakasagot lalo na talam ng puso ko kung ano ang mas priority ko sa buhay ko. Ang mga anak ko. Kim, I hope you understand. I'm sorry, buo ng desisyon ko. Hindi kita masasamahan bukas dahil wala akong balak na iiwan si Gabriel dito sa ospital. Isa pa, hindi ko din siya pwedeng ipagkatiwala sa mga sinasabi mong mga kasambahay dahil ako at ako din ang hahanapin niya. Lalo na sa sitwasyon niya ngayon. Malumanay ang boses na bigkas ko, kaya lang sadyang matigas ang ulo nitong si Kim. Umiling ito ng makailang ulit bago nagsalita. Now I know, mas priority pa rin pala sa yung mga anak mo kumpara sa akin na magiging asawa mo. Come on, Guillermo. Hindi naman yata pwedeng ganyan na lang palagi. I am your fiancé at kailangan ko rin ng oras mo. Sa pagkakataon na to, mataas ng buton ng boss ni Kim. Kagadi naman ako nakaramdam ng pagkayamot lalo na at sa lahat ng ayaw ko ay yung pinangihimasukan ng desisyon ko. Kung hindi mo ako masasamahan bukas, mabuti na lang na i-cancel na lang muna natin ang pagsusukat ng gown lalo na't ayaw kong mapahiya sa harap ng mga fans at mga reporters. Yamot na wika nito at pagkatapos noon, padabog na itong lumabas ng silid. Naiwan naman akong hindi mapigilan ang maikuyom ang kamao. Akmang susundan ko sana si Kim pero natigilan din ang marinig kong mahinang boses ni Gabriel is, Mommy! Mommy, where are you? I need you po, Mommy! Katagang lumabas sa bibig ni Gabriel na mas lalong nagpabigat sa nararamdaman ko ngayon. Lalo na't napansin ko ang namumuong luha sa mga mata nito. Alam ko kung sinong masigit na kailangan nito ngayon. Hindi ako, kundi ang ina nitong si Victoria Robles. Yes, bago nabangga kanina si Gabriel, nabanggit pa nito ang ina nito at alam ko na kailangan ko ng kumilos para sa kapakanan ng mga anak ko. Napakahirap at napakasakit ng sitwasyon ngayon ni Guillermo. Sa huli pinatunayan lang ng tagpong ito na walang anumang yaman, luho o marangyang buhay ang makakapantay sa kalinga at pagmamahal ng isang tunay na ina. Ang maikling aral na may iwan sa atin ngayon, ang pagkakamali ng matatanda ay hindi dapat maging pasanin ng mga bata. Sa pagpili ni Guillermo na talikuran ang nakaraan dahil sa pride at takot, ang mga anak niya ngayon ang nagbabayad ng labis na paniningil ng tadhana. Ang sugat sa katawan ni Gabriel ay gagaling, pero ang sugat sa kanyang puso dahil sa pangungulila kay Victoria ay mas lalo lang lumalalim. At para naman kay Kim, ang kasal ay hindi isang showbiz event o kontrata ng kasanyawan. Ito ay pagbuo ng pamilya kung saan dapat ay unahin ang kapakanan ng mga bata. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Guillermo? Lalapitan na ba niya si Victoria para sa kaligtasan at kapayapaan ng kalooban ng kanyang anak? Huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Muli akong inyong tagapagsalaysay, si Miss Maria. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating kwento, maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.